Mahigit 1,000 aftershocks ang naramdaman sa iba't ibang lugar sa Kabisayaan dahil sa lindol. Hindi naman makausad ang rescue operation sa mga lugar na tinamaan ng landslide dahil sa mga sira-sirang kalsada at tulay. Makibalita tayo kay Steve Dailisan. Sa bayan ng Taya sa Negros Oriental na itala ang sentro ng lindol kahapon. Pero ang pinsala nito umabot sa maraming lugar sa probinsya. Sa lungsod ng Giulingan, bakas ang kabi-kabilang pinsala. Ang Agripay Church sa poblasyon bumagsak ang buong harapang pader. Tuluyan namang gumuha ang simbahan ng Seventh-day Adventist sa Barangay Bateria. Ang bubong nito bumagsak sa lupa. Ang mga pader naging malalaking tipak na lang ng bato. Pinaguhuri ng lakas ng lindol ang mga kubong ito. Nagkabitak-bitak naman ang mga kalsada at napinsala ang ilang tulay. Umangat din ang 2 talampakan ng Bitoklan Bridge, habang nabiyak naman ang aspalto sa Kinayan Bridge matapos itong umangat sa magkabilang dulo. Kanya-kanya ng diskarte ang mga motorista kung paano makakatawid dahil sa animoy malaking hump sa kalsada. Ang mga malalaking sasakyan naman di na makatawid. Ang mga biyahero sumasakay na lang ng tricycle para makatawid. Wala pa rin kuryente at tubig sa buong lungsod. Pasado 12 naman ng tanghali kanina, isa na namang aftershock ang naramdaman. Ang mga residente muling nagtakbuhan dahil sa takot. Umabot na ng di bababa sa 700 aftershock ang nagtatala ng PHIVOLTS. Posible pa rin umano itong masundan sa mga susunod na araw. Makikita sa kuhang ito ni Mark Arana sa La Libertad, Negros Oriental ang isang bahay na nagiba at mga kalsadang nagkabitak-bitak. Ang Himalulud Bridge na putol. May napaulat din pagguho ng lupa sa Barangay Solongon, La Libertad. Ayon sa ilang ulat, may 44 na nawawala. Kasalukuyan nagsasagawa ng rescue operation doon. Inihahanda na ng Negros Oriental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang relief items at assistance sa mga apektadong residente. Magsasagawa naman ng inspeksyon ng Department of Public Works and Highways ngayong araw para sa mga nasirang infrastruktura. Steve Dailisan, GMA News.